Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo at mga eskriba ang talinhagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito, pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi at tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi na nangangailangang magsisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Dito po sa simbahan ng Quiapo. Kasama na rin po yung ating mga kababayan na nanonood live stream sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pakibati nyo naman yung mga katabi ninyo ng good morning. Mayroon sa atin nag-aalaga ng aso. Yung alagang aso na mahal. Yung sabi nga natin, may mga dog owners sa atin na kung itrato ang kanilang mga aso ay parang tao na. Tama po, no? Yung talagang katabi na sa pagtulog, ayan ano, niyayakap yung aso, di ba? Hinahaplos, tapos minsan nakikipag-kiss pa, lips to lips dun sa aso, no? Merong ganoon talaga, sobrang lapit ng loob, no? Lalo-lalo na pag darating sa bahay, yung aso ang unang pupuntahan, no? Bago pa yung magulang. Ang babatiin, ano? At kung makapaggastos, ganun-ganun na lamang, no? Mula sa mga bitamina, gamot, damit, accessory, may damit pa yung asong yan, mas mahal pa nga yung shampoo niyan kaysa sa shampoo mo, no? Talagang yung sweldo mo, inaalat mo na yung bahagi ng sweldo mo para sa alaga mong aso. No? Siguro po, kung ang Panginoon nabubuhay sa panahon na ito, ang magiging talinhaga na gagamitin niya ay ang tao at ang aso. Ngunit sa panahon ni Jesus, sa kanilang lugar, mas maraming tupa kaysa aso. Ang mas pangkaraniwang eksena ay ang pagiging pastol ng mga tao sa kanilang kawan ng mga tupa. Yun ang mas pangkaraniwang eksena. Kaya kung titingnan natin yung ebanghelyo ngayon, ay ang ginamit muli ng Panginoon ay ang ugnayan ng pastol at ng kanyang tupa. Ano sabi po dito?
Kung ang isang pastol daw may 100 tupa, nawala ang isa, iiwan niya yung 99 at pilit niyang hahanapin ang nag-iisa. 1 against 99. 1 versus 99. Ang pipiliin niyang hanapin, hindi yung 99 na hindi na nawawala, kung hindi yung isa na nawawala. Alam po ninyo, hindi po yan imposible sa panahon ni Jesus sa kanilang kultura. Dahil talaga namang ang tupa noon at ang pastol napakalapit sa isa't isa. Marahil maikukumpara natin yan sa panahon ngayon sa amo at sa kanyang alagang aso. Nung panahon na iyon, kahit ilang daan po ang tupa ng isang pastol, kilala daw niya ang bawat isa. Ang bawat katangian ng bawat isa. Sino ang maikli ang ang sungay, sino yung ang kulay ng balahibo ganito, makapal, manipes. Alam niya, pinapangalanan pa na yan. Meron nga isang kwento na yung dalawang pastol, pinagsama nila ang kanilang kawan, pinagsama lahat ng mga tupa nila sa iisang kulungan overnight. Kinaumagahan, tumayo yung isang pastol at siya tumawag sa kanyang mga tupa. At ang nangyari, yung mga tupa na nasa kanya, unti-unting humihiwalay. Unti-unting lumalabas doon sa kulungan. At yung hindi sa kanya, naiwan. Ganun po ang ugnayan ng dalawa. Bakit ito ang ginamit ng Panginoon? Dahil ipinapakita ng Panginoon ang pangangailangan nating laging dumepende sa Kanya. Na tayo laging manangan sa Diyos. At ipinapakita rin din po sa Ebanghelyo kung paanong ang Diyos bilang pastol, ganun na lamang ang kanyang debosyon, ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang pagmamahal sa kanyang tupa. Bagamat siya ay Diyos, ganun na lamang ang kanyang pagmamalasakit sa atin bilang mga tao. Ganun ang ugnayan ng dalawa. Ganun tayo ituring ng Diyos. Naroroon ang kanyang debosyon, pagmamalasakit, paggalang, pagrespeto, pagpapahalaga sa atin. Bagamat napakalayo ng ating agwat, siya ay Diyos, tayo ay Kanya lamang nilalang. Siya ang lumikha, tayo ang nilikha. Ganun po ipinapakita ang debosyon, pagmamahal ng Diyos. Bagamat hindi pantay, pero ang Diyos ganun na lamang magmahal sa atin. Ganun na lamang ang pagturing niya sa atin. Ngayon, kung ganito ang pagturing ng Diyos sa atin, marahil maliwanag po sa ating isip na dapat ganito rin ang pagturing natin sa bawat isa. Kung ang Diyos napakataas, ipinapantay niya ang kanyang sarili sa atin, minamahal na niya tayo ng ganun na lamang, nire-respeto tayo ng Diyos at ginagalang ang ating halaga, palagay ko po, hindi po mahirap unawain sa atin na dapat tayo rin sa isa't isa bilang puro tao, pare-parehas na tao, matutong magmalasakit, rumespeto, gumalang sa kahalagahan ng bawat isa. Kung titingnan natin yung Ebanghelyo, nung natagpuan ng pastol ang kanyang nawawalang isang tupa, ano sabi doon? Aanyayahan niya ang kanyang mga kapitbahay. Hali kayo, mag-party tayo. Ako ay kumuha ng caterer at tayo ay magbo-buffet. Magdiwang at magsikain tayo. Kung titingnan niyo po, mas mahal pa yung gagastusin niya kaysa doon sa kanyang nakuha uli o nabawi. Makikita niyo po, mas malaki pa yung gagastusin niya kaysa doon sa nabawi niyang tupa. Ano po ibig sabihin nito? Isang pamamaraan po para ipakita natin ang pagpapahalaga, ang pagrespeto o paggalang natin sa bawat isa. Huwag nating presyuhan ang kapwa natin. Ang tao hindi dapat pinag-uusapan kung magkano dahil ang tao walang halaga o walang presyo. No?
walang presyo. Minsan po kasi sinusukat natin ang ating kapwa kung magkano ang makukuha natin. Minsan po kasi ang pagturing natin sa kapwa natin may presyo, may price tag. Walang price tag ang sino man dito dahil wala tayong presyo. Wag natin iuugnay ang pera sa tao. Dahil ang tao walang presyo. Walang kayang pwedeng ipantay na halaga ng pera. Napakasimple lang po niyan. Kung papaano natin ituturing ang bawat isa na may malasakit at pagpapahalaga. Wag nating gawing commodity o produkto ang tao. Wag nating bilangin ang pera natin sa dami ng tao na kakilala natin. Wag nating iuugnay ang tao sa pangangailangan nating pera. Naalala niyo po si Schindler, Oscar Schindler, yun pong nagligtas ng mahigit 1 milyong Hudyo nung panahon na si Hitler ay pinapatay ang mga Hudyo. Hindi po ba si Oscar Schindler, napakayaman na tao, kinuha niya ang mga Hudyo papunta sa Poland para kanyang gawing trabahador ng ano ang intensyon niya? Para iligtas sa kamatayan. Mayaman siya pero ginastos niya ang kanyang kayamanan para kumuha ng mga Hudyo sa kanyang pabrika. Bayaran yung mga makakakilalang mga German para iligtas yung kanyang mga pinoprotektahang mga Hudyo. Ibig sabihin, mas matimbang sa kanya ang halaga ng tao kaysa sa kanyang yaman. Yung mga may tindahan po dito, yung may mga tindahan negosyo, di po ba minsan o isang araw may lalapit sa karinderya mo, walang pera, nakita mo titingin-tingin, nakita mo mukhang gutom, ni hindi makalapit, tinitingnan lang yung mga kumakain sa tindahan mo. Ano ginawa mo? Ay, Manong, tatay, o ate, halika dito. Kumain ka. Ay, wala po akong pera. Sige, libre lang. Kumain ka. Di ba may mga ganun tayong nakikita o nasasaksihan? Ito yung mga halimbawa na kaya po nating ibigay ang paggalang o pagpapahalaga sa ating kapwa-tao na hindi kailangang laging may presyo ang tao. Muli, mga kapatid, ang paanyaya ng Panginoon, itinuturing niya tayo, bagamat siya ay mataas at tayo ay mababa, itinuring niya tayo bilang kapantay niya sa kanyang pagmamahal, pagkilala sa ating halaga. Pero sana po, ang panalangin natin at ang kagustuhan ng Diyos, tayo naman sa ating ganang sarili, tayo'y pantay-pantay bilang mga tao. Kaya mas madali po sana sa atin na magmalasakit sa bawat isa, ibigay at ipakita, igalang ang pagpapahalaga, igalang ang halaga ng bawat isa, ang dagal ng bawat isa, at iwasan po natin na lagyan ng presyo ang tao.